Hoy, kamusta na yung utang na pinapaharap ako sa'yo? Kailan niyo balak bayaran? Pasensya na po sir, nagkasabay-sabay po kasi yung mga bayarin. Pwede po bang sa katapusan na lang? Tagal na nun na. Kailan ba sinabi ko sa inyo, di ba? Hindi ba kayo marunong umunawa? Mas estudyante pa akong pinapaaral oh. Ano, problemahin ko pa yan? Napag-usapan na natin yun nung una. Yan ang hirap sa inyong mayayaman eh. Ganyan kayo kakitid umintindi. Tara na tayo, mga walang may kausap yan, mga hindi makaibilis. Tirahin mo na lang yan, kaya di na naman babayad ng utang yun. Boss, baka madama na sa usapan niya. Hindi na magbabayad. Sinabi ko na yung una pa lang. Tirahin mo na yan. Hoy! Huwag po! Huwag po! Ano, boss? Tirahin mo na yan! Tirahin mo na yan! Sir, good morning. Anong nakita mo bago nangyari yung krimen na yun? Paglabas ko po kasi ng apartment, nagtatalo si Jowa at yung aking tatay. At pagdating doon, hinila ko na lang yung tatay ko palayo doon sa kanya, may kunting sagutan. Yun lang yung nakita ko bago nangyari yung krimen at umalis na kami. Paano tumugon ng tatay mo kay Jaime Chua? Yung paglakad kasi namin, pagtalikod niya, bigla na lang karoon ng baril yung bodyguard niya at binaril yung tatay ko. Buti ako na nakatakbo, yung tatay ko lang yung napuruhan. Hindi ka na bumalik sa insidente na yon? Hindi na po sir kasi baka inisip ko hindi pa sila umalis doon eh. Okay, salamat. Yes, sir. Go. Ay, good morning sir. Sa inyong report, spot report, bakit homicide at frustrated homicide lang ang unang naisampa? Sa simula, dahil may namatay at may nasugatan sa gitna ng kanilang pagtatalo, iyon yung karaniwang ikinakaso. Pero sa mas malalim na investigasyon, mas marami kami nakuhang qualifying circumstances kaya ay tinaas yung kaso. Ano naman ang mga nakita niyong dahilan para ituring itong murder? Una, yung tertiary or abuse siya. Binaril yung biktima habang nakataas ang kamay at nakatalikod. Wala siyang kalaban-laban. Pangalawa, si Jaime Chua ang itinuring na principal by induction. Hindi sana mangyari ang krimen kung hindi niya inutos sa kanyang gwardiya na barilin yung biktima. Thank you sir. Go. Attorney, nagkaroon naman aking debate sa pagitan ng DOJ at trial court. Sino ba ang dapat masunod sa pagpasya ng kaso? Dito, pumasok ang tanyag na doktrina ng Cristo Bimugol. Sabi ng Korte Suprema, kapag ang kaso ay nasa korte na, ang una ay yung desisyon nito. Hindi na ang DOJ secretary. Ibig sabihin, tama lang ginawa ng Judge Higaldo. Tumpak. Ayon sa Korte Suprema, hindi na dapat basta-basta sumunod ang judge sa gusto ng DOJ. Dapat gumawa ang judge ng sariling independent evaluation. Nakita ni Judge Hidalgo na may sapat na ebidensya para sa order, kaya ibinalik niya ang mas mabigat na kaso laban kina Chua at Armas. Salamat, Attorney.